Ang mga papeles ng diborsyo ay bumagsak sa mesa ko sa kusina na parang bomba ng alas 7:30 ng umaga ng Martes. Ang asawa kong si Victoria ay hindi man lang nagkaroon ng kabutihang ibigay ito sa akin ng personal. Ipinadala niya ito sa pamamagitan ng abogado niya, isang matalinong lalaki na nagngangalang Bernardo Cruz, habang siya'y nakatayo sa pintuan ng dating kwarto namin. Nakapamewang, blangko ang mukha na parang pader. "Pumirma ka na, Oscar," sabi niya, matigas at walang emosyon ang boses. "Huwag mo nang pahirapan pa ito." Tiningnan ko ang mga dokumento. 15 taon ng pag-aasawa, nabawasan na lang sa legal na jargon at mga linya para sa pirma. Ako si Oscar Santos, 43 anos ako. At hanggang sa sandaling iyon, akala ko ay may maayos akong buhay. Nagtatrabaho ako bilang project manager sa isang construction company, may matatag na sweldo. Hindi naman kahanga-hanga pero sapat para mapanatili kaming komportable sa 3 kwarto naming bahay sa Riverside Subdivision. O ganoon ang akala ko. "Victoria, pwede ba nating pag-usapan ito?" Tanong ko. Mas matatag ang boses ko kaysa sa nararamdaman ko sa loob. Tumawa siya pero walang kasiyahan doon. "Pag-usapan? Oscar, matagal na tayong tapos mag-usapan. Ikaw lang ang masyadong bulag para mapansin." Umubo si Bernardo Cruz, inayos ang mamahaling salamin niya. "G. Santos, ang kliyente ko ay sobra pa sa generous sa mga termino ng settlement. Mapapansin ninyo na pinahihintulutan kanyang panatilihin ang mga personal mong gamit at ang sasakyan mo. Pinahihintulutan ako? Parang kailangan ko pa ng pahintulot para panatilihin ang sarili kong pickup truck. Paano ang bahay?" Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. "Ang bahay ay binili pangunahin gamit ang pera mula sa family trust ni Jing Santos," sabi ni Bernardo ng maayos. "Kaya nananatili itong ari-arian niya. May 71 oras ka para umalis sa lugar." Tinitigan ko si Victoria, 15 taon. Nagkakilala kami sa isang company event noong nagtatrabaho siya sa real estate development firm ng tatay niya. Maganda siya, may kumpiyansa, palaging alam ang eksaktong gusto niya. Nahulog ako ng mabilis at malalim at nang sinabi niyang oo sa proposal ko, akala ko nanalo ako sa loto. Ang tatay niya, si Ricardo Aquino, ay hindi pa ako nagustuhan. Malinaw mula pa noong una na ang anak niya ay nagpakasal sa mas mababa sa antas niya. Pero iginiit ni Victoria na mahal niya ako, na hindi mahalaga ang pera, na magtatayo kami ng buhay na magkasama. Lumabas na lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. "May iba ka na, di ba?" Tanong ko ng tahimik. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Victoria. "Wala na iyang kinalaman sa'yo, Oscar. Pumirma ka na sa papeles." Pinulot ko ang panulat na maingat na inilagay ni Bernardo sa tabi ng mga dokumento. Hindi nanginginig ang kamay ko. Hindi ako umiyak o nagmakaawa. Pinirmahan ko lang ang pangalan ko sa bawat yellow tab. Pinapanood ang 15 taon na nawawala sa bawat galaw ng tinta. "Napakabuti," sabi ni Bernardo. Kinuha ang mga papeles na parang katatapos lang ng business deal. "May hanggang Biyernes, alas 5:00 ng hapon ka para alisin ang mga gamit mo." Lumiko si Victoria at bumalik sa kwarto, isinara ang pinto ng mahina na mas malakas pa ang tunog kaysa sa putok ng baril. Matagal akong nakaupo doon pagkatapos nilang umalis, nakatitig sa tasa ko ng kape. May nakasulat na "pinakamahusay na asawa sa mundo" sa gilid. Binigay ito sa akin ni Victoria bilang biro sa ika-50 taong anibersaryo namin. Naisip ko kung plano na niya ito noon pa. Kung nakakakilig sa inyo ang kwentong ito, paki-hit ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang susunod. Mag-iwan ng comment sa baba tungkol sa isang pagkakataon na may natuklasan kang hindi inaasahan at paki-like ito para makarating sa iba na maaaring kailanganin marinig ang kwentong ito. Ngayon, ituloy natin. Ang susunod na 3 araw ay lumipas ng mabilis sa pag-iimpake ng mga kahon at pag-iwas sa mga alaala. Nilagyan ko ng mga damit, ilang piraso ng muebles na hindi gusto ni Victoria, mga tools ko, at isang kahon ng mga larawan na hindi ko pa kayang itapon ang aking pickup truck. Tinulungan ako ng kapatid kong si Thomas na ilipat lahat sa isang storage unit sa kabilang bayan. "Pwede kang tumira muna sa amin ni Jessica," alok ni Thomas habang nilalagay namin ang huling kahon. 2 taon siyang mas bata sa akin.
may sariling HVAC business at palaging siya ang praktikal sa pamilya namin. Salamat, pero kailangan ko ata ng sarili kong espasyo, sabi ko. May furnished apartment complex malapit sa industrial area. Month-to-month lease. Hindi naman fancy, pero pwede na. Tinitigan ako ni Thomas nang may pag-aalala. Oscar, okay ka lang ba? Parang masyado kang kalmado sa lahat ng ito. Isinara ko ang pinto ng storage unit at kinandado ito. Ano pa ang saysay ng magkagulo, Thomas? Ginawa niya ang pili niya. Kailangan ko lang alamin kung ano ang susunod. Ang apartment ay eksakto ang inaasahan ko. Maliit na studio na may kitchenette, banyo na pwede kang umupo sa inidoro habang naghuhugas ng kamay sa lababo ng sabay at Murphy bed na umiingit sa bawat galaw. Iniwan ng dating nakatira ang sirang coffee maker at amoy sigarilyo na naiwan. Pero akin ito, walang makakaagaw. Ginugol ko ang unang linggo sa kakaibang uri ng manhid, ginagawa lang ang routine sa trabaho, umuwi sa walang laman kong studio, kumain ng takeout mula sa Chinese restaurant sa baba. Narinig ng mga katrabaho ko ang tungkol sa diborsyo sa office chismis at tinatrato nila ako ng may awkward na sympathy na ipinapakita ng mga tao kapag hindi nila alam ang sasabihin. Tinawag ako ni boss ko, si Gregorio Ramos, sa opisina niya noong Biyernes ng hapon. Oscar, nag-aalala ako sa'yo, sabi niya, pinapagalaw akong umupo. Solid pa rin ang trabaho mo gaya ng dati, pero parang wala ka sa sarili. Nag-aalaga ka ba ng sarili mo? Okay lang ako, Greg. Nag-a-adjust lang sa ilang pagbabago. Tumango siya ng dahan-dahan. Pakinggan mo, 2 beses na akong nadiborsyo. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Kung kailangan mo ng time off, sabihin mo lang. Gusto ko pang maging busy, sabi ko. Totoo naman. Pinapanatili nitong abala ang isip ko. Totoo yon. Sa construction site, makakapokus ako sa schedules, materials, crews, mga problemang may tunay na solusyon, hindi tulad ng personal kong buhay na parang sinusubukang magtayo ulit ng bahay pagkatapos ng bagyo na winasak ito hanggang pundasyon. 2 linggo pagkatapos ma-finalize ang diborsyo, tinawagan ako ni Thomas ng late noong linggo ng gabi. Oscar, kailangan mong pumunta sa bahay ni tatay bukas, sabi niya, matigas ang boses. Sa wakas, tinawagan ako ng estate lawyer ni nanay. May mga bagay daw na kailangan nating pagdaanan. Ang nanay namin, si Patricia Santos, ay pumanaw 3 taon na ang nakalipas dahil sa cancer. Nakakapagod panoorin siyang unti-unting nawawala sa loob ng 6 na buwan, pero hinarap niya ito ng may tahimik na lakas na ipinakita niya sa buong buhay niya. Pumanaw ang tatay namin noong teenagers pa kami ni Thomas at si nanay ang nagpalaki sa amin mag-isa, nagtatrabaho ng 2 trabaho para makakain kami at makapag-aral sa disenteng paaralan. Anong uri ng mga bagay? Tanong ko. Ayaw niyang sabihin sa phone, sabi lang important at kailangan kaming 2 doon. Ang abogado, isang lalaking nagngangalang Horacio Perez, ay nagkita sa amin sa dating bahay ni nanay kinabukasan ng hapon. Si Thomas ang nagmana ng bahay, maliit na 2-bedroom na bahay sa lumang subdivision, at dahan-dahan niya itong inaayos para ibenta someday. Si Horacio Perez ay nasa 60s na, nakasut na medyo lumana at may dala na worn leather briefcase na mas matanda pa sa akin. Mga Ginoo, salamat sa pagkikita, sabi niya, nakipagkamay sa amin. Paumanhin sa pagkaantala sa pagkontak sa inyo. Straightforward ang estate ng inyong ina, pero may isang item na nangailangan ng espesyal na handling. Binuksan niya ang briefcase at kinuha ang isang Manila envelope, makapal at selyado ng red wax. May tiyak na instruksyon ang inyong ina na ang envelope na ito ay bubuksan lamang 3 taon pagkatapos ng kanyang pagpanaw at sa presensya lamang ng 2 anak. Malinaw siya sa timing. Nagkatinginan kami ni Thomas. Palaging precise si nanay sa mga bagay, methodical sa paraang minsan nakakabaliw sa amin. Pero 3 taon, ano kaya ang nangangailangan ng ganong delay? Ibinigay sa akin ni Horacio ang envelope. Ang laman ay para sa inyong 2, bagaman sinabi ng inyong ina na si Oscar ang dapat magbukas nito. Bahagyang nanginginig ang kamay ko habang binabasag ang wax seal. Sa loob ay handwritten letter sa maingat na sulat ni nanay, at sa ilalim nito, isang itim na bank card na may nakalagay na pangalan ko sa silver letters.
Hindi. Credit card, debit card mula sa First National Trust, isa sa mga lumang bangko na ginagamit ng mayayamang pamilya. Binuklat ko ang sulat at binasa ng malakas. Mahal kong Oscar at Thomas, kung binabasa ninyo ito, 3 taon na akong wala at sana'y nag-iingat kayo sa isa't isa. May lihim akong itinago sa inyo sa buong buhay ninyo, hindi dahil sa hiya, kundi dahil gusto kong lumaki kayong normal nang walang komplikasyon na dala ng pera. Ang tatay ninyo ay hindi lang mekaniko na namatay sa aksidente noong mga bata pa kayo. Siya si Jaime Torres Santos III, tagapagmana ng kayamanan ng Santos Manufacturing. Nang magmahalan kami, tinalikuran niya ang pera ng pamilya niya para magtayo ng buhay na magkasama sa sarili naming paraan. Hindi siya pinatawad ng pamilya niya at pagkatapos niya mamatay, sinubukan nilang kunin kayong mga bata. Nakipaglaban ako sa korte at nanalo ng custody, pero ang presyo ay kailangan kong tanggihan ang anumang financial support mula sa kanila. Gayunpaman, nag-set up ang tatay ninyo ng trust bago siya mamatay, isa na hindi nila makukuha. Sinabi niya na hindi ito maa-access hanggang maging adulto kayong dalawa at matatag na sa sarili ninyong buhay na may 3 taong waiting period pagkatapos ng kamatayan ko, para matiyak na matututo kayong tumayo sa sarili ninyong paa muna. Oscar, ang bank card na kasama ay konektado sa trust na iyan. Ginawa kitang primary trustee dahil ikaw ang panganay, pero pantay ang access ni Thomas. Malaki ang halaga. Gamitin ninyo ng matalino. Magtayo ng makabuluhan. At tandaan na mas minahal kayo ng tatay ninyo kaysa sa anumang halaga ng pera. Lahat ng pagmamahal ko, nanay. Nahulog ang sulat mula sa kamay ko. Sinalo ito ni Thomas. Binasa ulit para sa sarili niya habang nakatitig ako sa bank card na parang kakagat ito sa akin. Hindi ito totoo, tahimik na sabi ni Thomas. Mayaman si tatay. Hindi kailanman sinabi ni nanay. Kahit minsan. Gusto niya tayong magsikap sa sarili natin, sabi ko. Blanko ang boses. Gaya ng ginawa ni tatay. Umubo si Horacio Perez. Mga Ginoo, dapat kong banggitin na hindi ko talaga alam ang halaga sa trust. Sobrang protective ng inyong ina sa impormasyong iyan. Inutusan lang niya akong tiyakin na matatanggap ninyo ang card sa tamang oras. Iminumungkahi kong pumunta sa First National Trust sa downtown para sa buong detalye. Tiningnan ako ni Thomas. Gusto mo bang pumunta ngayon din? Oo, sabi ko habang iniilalagay ang card sa bulsa. Oo, sa tingin ko gusto ko. Ang First National Trust ay nasa eleganteng gusali sa historic downtown area. Ang uri ng lugar na may marble floors at brass fixtures na nagsasalita ng lumang pera at matandang tradisyon. Pumasok kami na pakiramdam na hindi bagay sa aming damit pang trabaho, ako sa construction site kakis ko at si Thomas sa polo ng HVAC company niya. Binati kami ng receptionist nang may polite na ngiti na hindi umabot sa mata. Paano ko po kayo matutulungan mga Ginoo ngayon? Kinuha ko ang bank card. Kailangan kong i-check ang balance ng account na ito. Nagbago ang ekspresyon niya nang makita ang card. Parang may surprise at concern. Sandali lang po. Kinuha niya ang phone at nagsalita ng mahina, masyadong mababa para marinig namin. Sa loob ng 30 segundo, lumabas ng nagmamadali ang isang lalaki na naka-expensive suit mula sa back offices. Mga 50 anyos, silver ang buhok at may posture na galing sa taon ng pag-manage ng pera ng iba. G. Santos? Tanong niya. Nakatitig sa akin ang mata. Ako po iyon. Ako si Carlos Villanueva, Senior Account Manager. Pwede po bang sumunod kayo ni kasama ninyo sa private office? Kailangan nating i-verify ang identity ninyo bago magpatuloy. Sinundan namin siya ni Thomas sa maze ng corridors hanggang corner office na may view ng city skyline. Pinapagalaw kaming umupo ni G. Villanueva. Pagkatapos ay maingat na isinara ang pinto. G. Santos, kailangan ko ng 2 ID po. Ibinigay ko ang driver's license ko at lumang employee badge mula sa construction company ko. Tiningnan niya ng maigi, pagkatapos ay nag-type sa computer niya. Namutla ang mukha niya. Sir, kailangan kong tiyakin talaga bago magpatuloy. Ikaw ba si Oscar Jaime Santos, anak ni Patricia Ann Santos, pumanaw 3 taon na ang nakalipas? Oo. Bahagyang nanginginig ang kamay ni G. Villanueva habang iniikot ang computer screen sa akin. G. Santos, kailangan ninyong tingnan ito ng mabuti.
Fee 45 bilyon. Sumandal si Tomas, nakita ang numero, at gumawa ng tunog na parang nasuntok sa tiyan. Hindi totoo yan. Hindi pwede iyan totoo. Matigas ang boses ni G. Villanueva na may halos hindi makontrol na excitement. Totoo po talaga, sir. Ang trust na ito ay itinatag 36 taon na ang nakalipas ni Jaime Torres Santos III na may initial deposit na P1 billion. Ayon sa instruksyon niya, ito ay ini-invest ng conservatively pero consistently sa blue chip stocks, real estate holdings at government bonds. Lumaki ng malaki ang trust sa mga dekada. Hindi ako makapagsalita, hindi ma-process ang nakikita ko. Dagdag pa, patuloy ni G. Villanueva, bahagyang nag-crack ang professionalism niya. Regular na nag-contribute ang inyong ina sa trust mula sa maliit na mana na natanggap niya mula sa sarili niyang pamilya, mga 500,000 bawat taon. Gusto niyang tiyakin na patuloy itong lalago para sa mga anak niya. May pera si nanay? Tanong ni Tomas, halos bulong ang boses. 2 trabaho siya sa buong buhay niya. Ang inyong ina, sabi ni G. Villanueva ng mahinahon, piniling mamuhay ng simple para matuto kayo ng halaga ng pagsisikap. Pero hindi niya kailanman nakalimutan ang trust na ito. Bumisita siya sa bangkong ito 1 beses bawat taon, taon-taon, para i-check ang progress at tiyakin na maayos ang management para sa future ninyo. Nahanap ko ang boses ko. Kaya ang perang ito ay talagang akin, sa atin. Sa'yo pangunahin bilang designated trustee. May access din ang kapatid mong si Thomas, gaya ng sinabi sa sulat ng inyong ina. Maa-access agad ang funds, bagaman mariin kong irerekomenda na makipagkita sa wealth management team namin bago gumawa ng malalaking withdrawal. Tumatawa si Thomas, medyo hysterical ang tunog. Oscar, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kakapirma mo lang ng divorce papers na ibinigay kay Victoria lahat at lumalabas na nakaupo ka sa halos bilyon-bilyong piso. Tumama sa akin ang irony na parang tren. Pinalayas ako ni Victoria na wala akong dala kundi ang truck at damit ko. Akala niya kinuha niya lahat ng meron ako. Marahil nagdiwang ang tatay niya sa pag-alis ng walang kwentang manugang na hindi mag-aasenso. Kung alam lang nila. Maingat na tinitigan ako ni G. Villanueva. G. Santos, naiintindihan ko na overwhelming ito. Maglaan ng oras sa pag-process ng impormasyong ito, pero dapat kong banggitin na kapag nagsimula kang gamitin ang card na ito, automatic na mag-try-trigger ang ilang notifications. Momo-monitor ang account activity mo para sa security at malalaking transaction ay mangangailangan ng karagdagang verification. Ano ang itinuturing na malaki? Tanong ko, anumang lampas 5,000 sa isang transaction? Dahan-dahan akong tumayo, parang manghihina ang mga binti ko. G. Villanueva, kailangan kong pag-isipan ito. May paraan ba na i-verify na totoo ang account na ito nang walang alerta sa iba? Tumango siya. Siyempre, ang card sa possession mo ay fully active na. Pwede mo itong gamitin para sa normal na transaction agad. Maliit na bilihin para i-confirm na gumagana kung gusto mo. Umalis kami ni Thomas sa bangko nang tahimik na nabigla. Naglakad kami papuntang coffee shop, 2 block ang layo at umupo sa corner booth, pareho kaming nakatitig sa wala. Ano ang gagawin mo? Tanong sa wakas ni Thomas. Wala akong alam, aminado ko. May parte sa akin na gustong bumalik sa buhay ni Victoria at ihagis ito sa mukha niya. Ipakita sa kanya eksakto kung ano ang tinalikuran niya. Galit mo ang nagsasalita iyan, sabi ni Thomas, bagaman nakangiti siya. Pero pre, magbabayad ako para makita ang mukha niya. Ang iba pang parte ko gusto na lang magkunwaring hindi ko natuklasan. Patuloy lang mabuhay na parang walang nagbago. Umiling si Thomas. Oscar, hindi pinrotektahan ni nanay ang perang ito sa loob ng 36 taon para balewalain mo lang ito. Gusto niya gamitin mo. Magtayo ng makabuluhan, iyan ang sinabi niya. Tama siya. Pero ano ang itatayo mo kapag bigla kang may pera na higit pa sa magastos mo sa denong buhay? Dumating ang sagot sa akin, trano araw pagkatapos ng nagdadrive ako sa isa sa construction sites ko. Nagre-renovate kami ng lumang warehouse papuntang mixed-use residential at commercial space. Ang uri ng project na makakapagbigay buhay sa struggling na barangay pero nakaranas kami ng funding issues
at pinag-uusapan ng developer na bawasan ang affordable housing units para makatipid. Huminto ako at tumawag kay G. Villanueva. Gusto kong bilhin ang project, sabi ko. Ang buong development, ano ang kailangan kong gawin? 2 linggo pagkatapos, ako na ang sole owner ng Fee 1 Bilyong Development Project. Itinago ko ang identity ko bilang investor sa likod ng Shell Corporation at patuloy akong nagtatrabaho sa regular kong trabaho bilang project manager. Walang nakaalam na ang lalaking naka-hard hat at maalikabok na boots ay ang may-ari ng buong operation. Binago ko ang project para mas maraming affordable units, mas magandang green spaces, community center, mga bagay na talagang makakatulong sa barangay sa halip na i-maximize lang ang profit. Akala ng construction crew ko na baliw ang bagong investor sa paggastos sa extras na walang immediate return. Pero tama ang pakiramdam. Pakiramdam na nagtatayo ng makabuluhan. Ginamit ni Tomas ang share niya sa trust para palakihin ang HVAC business niya, bumili ng bagong equipment at umarkila ng maraming technician. Nagkasundo kaming panatilihin lihim ang pera sa lahat maliban sa asawa namin. Well, asawa ni Tomas, si Jessica, wala na akong asawa. Akala ko okay na akong humarap dito hanggang nakabanggaan ko si Victoria sa isang charity gala 3 buwan pagkatapos ng diborsyo namin. Inimbitahan ako dahil malaki ang donation ng Shell Corporation ko sa Children's Hospital. At kasama raw ang tickets sa annual fundraiser nila. Nakasuot siya ng dress na marahil mas mahal pa sa dating buwanang sweldo ko, nakahawak sa braso ng lalaking hindi ko kilala. Matangkad, athletic, may fake tan na galing sa sobrang oras sa mamahaling resort. Nakita ako ni Victoria at lumaki ang mata niya sa gulat. Nakasuot ako ng tuksedo na binili ko para sa okasyon. At marahil iba ang itsura ko kaysa sa inaakala niyang broke na ex-husband. Oscar? Sabi niya, unsure ang boses. Ano ang ginagawa mo dito? Pareho lang ng iba, kalmado kong sagot. Sumusuporta sa mabuting layunin. Inabot ng date niya ang kamay. Pedro Hidalgo. At ikaw ay? Oscar Santos, ex-husband ni Victoria. Malakas ang hawak ni Pedro, marahil sinusubukang mag-establish ng dominance. Hindi ako nag-react. Nagtatrabaho sa construction si Oscar, mabilis na sabi ni Victoria, parang kailangan niyang ipaliwanag ang presensya ko. Nagtataka ako kung paano mo napunduhan ang ticket sa event na ito. Nakakaya ko, simple kong sabi. Ang totoo, 2,500,000 ang single ticket ko. Halos hindi ko napansin ang charge sa account statement ko. Well, nakakatuwa kitang makita, sabi ni Victoria. Paalis na. Kailangan na naming magmingle ni Pedro. Pinanood ko silang umalis. Possessive ang hawak ni Victoria sa braso ni Pedro. Akala niya nakapag-upgrade siya. Iniwan ang struggling construction worker para sa isa sa sarili niyang social class. Hayaan niyang isipin niyan. Hayaan din ni tatay niya na matagumpay niyang naalis ang kahihiyan sa buhay ng anak niya. 6 na buwan pagkatapos ng diborsyo, ang development project ko ay naging feature sa local business journal bilang halimbawa ng responsible urban renewal. Pinuri ng article ang anonymous investor na nag-priority sa community benefit kaysa maximum profit. Ipinagmalaki ng crew ko ang trabaho at nag-negotiate ako ng bonuses para sa lahat ng lumabas kaming under budget at ahead of schedule. Uminom ako ng kape kay Thomas isang Sabado ng umaga nang tumunog ang phone ko. Unknown number. G. Santos, sabi ng boses ng babae. Ito si Jennifer Aquino, personal assistant ni Ricardo Aquino. Gusto ni G. Aquino na makipagkita sa inyo sa lalong madaling panahon. Si Ricardo Aquino, tatay ni Victoria, ang lalaking malinaw na hindi ako sapat para sa anak niya mula noong una kaming magkita. Tungkol saan po? Tanong ko. Hindi niya binigay ang detalye pero sabi niya urgent. Pwede po ba bukas 2:00 ng hapon sa office niya downtown? Nanalo ang curiosity. Pupunta ako. Itaas ni Tomas ang kilay nang ibaba ko ang phone. Gusto raw makita ka ni Dad ni Victoria. Sa tingin mo alam niya ang pera? Hindi pwede. Masyado tayong maingat. Pero dumating ang doubt. May nakaligtaan ba ako? Ginamit ang card sa paraang maaring matrace pabalik sa akin. Ang office ni Ricardo Aquino ay eksakto ang inaasahan ko. Top floor ng pinakabagong high-rise. Panoramic views ng city. Muebles na mas mahal kaysa sa sasakyan ng karaniwang tao.
Inakay ako ng assistant niya sa private office niya kung saan nakaupo si Ricardo sa likod ng desk na kasing laki ng Murphy bed ko. Oscar, sabi niya, hindi tumayo o nag-offer ng kamay. Salamat sa pagpunta, G. Aquino. Umupo ako sa upuan sa harap niya nang hindi inimbita. Pinagmasdan niya ako ng matagal. Diretso na ako sa punto. Gusto ni Victoria na magkabalikan kayo. Sa lahat ng inaasahan kong sabihin niya, hindi kasama iyon sa listahan. Pasensya po, napagtanto ng anak ko na nagkamali siya sa pagdidiborsyo sa'yo. Tinapos niya ang relasyon niya kay Pedro Hidalgo at gusto niyang subukan ulit ang posibilidad na magkabalikan. Halos tumawa ako. At ikaw ang magfa-facilitate niyan? Nasa dito ako dahil hiniling ni Victoria na ako ang mag-reach out. Natakot siya na hindi mo sasagutin ang tawag niya. Tama siya. Sumandal si Ricardo sa upuan niya. Oscar, magiging honest ako sa'yo. Noong una mong dalhin si Victoria sa bahay, hindi ko akalain na bagay ka sa kanya. Hindi ka galing sa mayaman, walang connections, kontento sa mediocrity. Salamat sa honesty, tuyo kong sabi. Pero, patuloy niya, nagtanong-tanong ako kamakailan tungkol sa'yo. Lumalabas na gumawa ka na ng pangalan sa construction industry. Iyong development project na pinag-uusapan ng lahat. Balita na ikaw ang anonymous investor sa likod nito. Kaya napag-alaman niya, o bahagi man lang, matindi ang rumor na iyan, neutral kong sabi. Higit pa sa rumor, may mga kaibigan ako sa banking, Oscar. Mga kaibigan na napapansin kapag malalaking pera ang gumagalaw sa unusual channels. Binanggit nila ang account sa First National Trust, Old Family Money, recently activated. Bumilis ang tibok ng puso ko, pero pinanatili kong kalmado ang ekspresyon. Ngumiti si Ricardo, pero hindi friendly. Mahusay ang ginawa ng nanay mo sa pagtatago ng identity ng tatay mo. Malalim akong naghukay para malaman na si Jaime Torres Santos III ay kasal kay Patricia Ann Santos bago siya mamatay. Mas malalim pa para matuklasan na tinalikuran niya ang fortune ng pamilya niya para pakasalan ang babaeng hindi nila aprobado. May punto ba ito? Tanong ko. Ang punto ay diniborsyo ka ni Victoria, akala niya wala kang kwenta. Ngayon sinasabi ko sa kanya na diniborsyo niya ang lalaking nakaupo sa Santos Manufacturing Fortune. Sumandal siya pasulong. Siguro magkano na ang trust na iyan? P20 billion siguro sa ngayon. Hindi ko siya kinorek. Hayaan niyang maliitin ng kalahati. Ginawa ni Victoria ang pili niya. Sabi ko siya ang umalis dahil hindi ako sapat mayaman para sa kanya. Ngayon gusto niyang bumalik dahil nalaman niyang mayaman ako. Hindi iyan pag-ibig, G. Aquino. Business transaction iyan. Lahat ay business transaction, Oscar. Dapat alam mo na iyan sa ngayon. Siguro iyan ang problema mo, sabi ko. Tumatayo. Hindi lahat dapat ganon. Pag-isipan mo. Tawag ni Ricardo sa akin. Maaaring maging asset sa'yo si Victoria. Ang connections niya, social standing niya, makakatulong sa'yo magtayo ng mas malaki kaysa isang development project. Huminto ako sa pinto. Hindi ko kailangan ng connections niya at tiyak na hindi ko kailangan siyang bumalik sa buhay ko. Ang paglabas sa office ni Ricardo Aquino ay parang pagsara ng isang kabanata. Ginawa ni Victoria ang pili niya batay sa akala niya kung magkano ang halaga ko pinansyal. Tiningnan niya ako at nakita lang ang limitasyon, ang ceiling sa kung ano ang maaaring maging buhay niya. Hindi niya kailanman nakita ang tunay kong pagkatao. Ang lalaking nagsisikap, tumutupad sa pangako, magtatayo ng buhay kasama niya kahit walang pera. At ngayong alam niya na may pera ako, gusto niya ng isa pang chance. Hindi, pumunta ako sa puntod ng nanay ko noong hapon na yon. Simple ang lapida, pangalan at petsa lang niya, ganoon ang gusto niya. Umupo ako sa damo sa tabi nito at ikinuwento ko lahat tungkol sa diborsyo, sa trust, sa gusto ni Victoria na bumalik. Alam mo talaga ang ginagawa mo, di ba, nanay? Sabi ko sa tahimik na hangin, pinaghintay mo kami ng 3 taon, pinatiyak na matututo kaming tumayo sa sarili muna. Kung ibinigay mo agad sa amin ang pera, marahil ginastos ko ito para i-impress si Victoria, para patunayan na karapat-dapat ako sa approval ng pamilya niya. Magiging eksakto ako kung ano ang inaasahan ni Ricardo Aquino, isa pang mayamang lalaki na akala pera ang solusyon sa lahat. Sa halip, natutunan ko kung sino ako nang walang pera at natuklasan na ang taong iyon ay isang taong talagang gusto ko. Tumunog ang phone ko. Text mula kay Victoria. Sabi ni Dad, nakipag-usap siya sa'yo. Pwede ba tayong magkita, please?
Tinype ko pabalik, hindi, move on ka na. Ginawa ko na. Tinry niyang tawagan ako ng 3 beses. Hindi ko sinagot. Isang linggo pagkatapos, kami ni Thomas ay nakaupo sa office ni G. Villanueva sa First National Trust. Nagre-review ng investment strategies at pinag-uusapan ang charitable foundations. Nagdesisyon kaming magtatag ng Patricia Santos Foundation, focused sa pagtulong sa single mothers na makakuha ng job training at education. Tama ang pakiramdam, parangal sa babaeng nagpalaki sa amin habang nagtatago ng lihim na magpapabago sa lahat. Ipinagmamalaki ka ng inyong ina, sabi ni G. Villanueva. Nagre-review ng foundation documents namin. Ito eksakto ang uri ng makabuluhang trabaho na inaasahan niyang gagawin ninyo. Habang umaalis kami sa bangko, lumingon sa akin si Thomas. Okay ka lang ba sa lahat ng ito? Sa sitwasyon ni Victoria? Sa pera? Lahat? Oo, sabi ko at napagtanto kong totoo iyon. Talagang okay na ako. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, pakiramdam ko nasa tamang lugar ako. Hindi namimiss ang malaking bahay, ang buhay na kasama si Victoria. Naisip ko ang maliit kong studio apartment na may umiingit na Murphy bed at sirang coffee maker. Naisip ang construction crew ko at ang pride namin sa pagtatayo ng bagay na tumutulong sa tao sa halip na profit lang. Hindi talaga akin ang buhay na iyon, sabi ko. Palagi iyong kay Victoria. Nakikitira lang ako doon. At ngayon, nagtatayo na ako ng sarili kong buhay sa sarili kong paraan. 6 na buwan pagkatapos, natapos ang development project. Nagdaos kami ng community celebration at pinanood ko ang mga pamilya na lumilipat sa bagong affordable housing units nila. Pinanood ang mga bata na tumatakbo sa green spaces na ginawa namin. Pinanood ang community center na napupuno ng tao. Dumaan si Victoria sa celebration. Nakita ko siyang bumagal, nanonood mula sa kotse niya. Nagtagpo ang mata namin ng sandali at nakita ko ang recognition sa mukha niya. Hindi sa akin, kundi sa kung ano ang kinakatawan ng project na ito. Ang uri ng buhay na tinatayo ko nang wala siya. Umalis siya nang hindi humihinto. Ang bank card na iniwan sa akin ni nanay ay hindi lang nagbigay ng pera. Nagbigay ito ng kalayaan. Kalayaan na magtayo ng makabuluhan. Kalayaan na pumili kung ano ang mahalaga. Kalayaan na maging ang lalaking ginawa ng tatay ko nang tinalikuran niya ang fortune ng pamilya niya para magtayo ng buhay sa sarili niyang paraan. Alam talaga ni nanay kung ano ang ginagawa niya. Palagi niya alam. Kung nakakakilig sa inyo ang kwentong ito, paki-like ang video at i-share sa isang taong kailangan marinig ang tungkol sa pagtayo sa sarili mong paa at pagkatuklas kung ano talaga ang mahalaga. Mag-iwan ng comment sa baba tungkol sa isang pagkakataon na may natuklasan kang hindi inaasahan tungkol sa sarili mo o sa pamilya mo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa maraming makapangyarihang kwento tungkol sa ordinaryong tao na natuklasan ang extraordinary truths na nakatago sa pinakahindi inaasahang lugar. Dahil minsan, ang pagkawala ng lahat ang tanging paraan para malaman kung magkano talaga ang halaga mo.